Tapos mag-isang mo nagsiset. Oo. Wala akong naparin. Nakawakan ko. Speaker. Basta na pag... Ay, ay. Okay lang na. Okay na dito. Good morning po sa ating lahat habang nag-aayos yung ating mga instrumentals. Gusto pong ibangkamang lahat. Talaga naman ang kaaway pag ganitong gawain, marami siyang ginagamit ng mga tao. Natitig advantage siya sa sitwasyon para tayo ay mainis sa mga bagay-bagay. Baka may gusto magpatotoo dyan para maximize natin yung oras. Baka may gusto magpatotoo dyan kung paano kumilis si Lord at paano niya pinamalas yung kabutihan niya ngayong week na to, nung buwan na to, o kahit na anumang panahon. Pwede po tayo mag-testify dito sa harapan. Pag nag-testify po tayo, hindi po ito para pagchismisan natin ang buhay ng bawat isa, kundi palagi po sa mga hindi po sanay sa mga testimony. Ito po yung nikukwento natin, yung mga kinaharap natin na sitwasyon na kung saan naramdaman natin at na-realize natin, andun pala si Lord. Sample kahapon, ito, testimony ko na lang din, ako na mauna. Kahapon kasi biglang may nag-message na kabatch ko, kaibigan ko, at sabi niya na, "Sister, mag-lunch nga tayo kung may break time kayo," sabi niya. So, sige, sabi ko, anytime naman pwede akong mag-lunch ako. And then, sa batch ko ito ng high school, ako po kasi yung president sa batch namin. So, nung nag-meet po kami, hindi ko po na-expect na may kukwento niya sa akin ang bagay na to dahil napaka-personal. At kung ako lang ang titingin at ako siguro ang dadamdam dun sa na-testify niya, so napakasakit. Just para lang makuha niyo yung eksing kwento. Mahaba to pero eksing ko na lang. Yung asawa ko niya is nag-abroad sometime 2022. And then every year naman umuwi siya. Every 6 months in fact. So twice a year siya umuwi. In fact, itong June lang, umuwi siya. And then, sabi niya, "Sister, hindi ko alam kung bakit ikaw ang kinatago ko ngayong araw na to. Pero hindi ko rin alam kung bakit sa'yo ko ikaw-confide ang bagay na to. Kasi nagdagsan nga sabi niya. Nagdagsan nga. Makita ko yung itsura na nga, hindi siya, parang very jolly kasi itong kaibigan ko na to. And then, ikwento niya na, alam mo ba na umuwi yung asawa niya noong June? Ito lang June, parang 2 weeks ago lang. Umuwi yung asawa niya, at doon lang niya nalaman na
May pa pala siya nandito. May pa pala nakauwi yung lalaki. Pero ibang bahay ang inuwian niya. So pupunta siya dyan sa bahay nila dyan sa Ukaw. At ginather yung mga anak niya at saka yung kaibigan ko. At sinabi niya na payagan niyo ako. May kasama akong iba. What? Sabi ko, pwede ba yun? Gagather mo yung mga anak mo. Parang ipinapaalam ko sa inyo na may kinakasama akong iba. Ganun lang ba? They have 7 children. Ito ang anak nila. Dahil daw, tingnan niyo to ha, tingnan niyo ang takbo ng isip ng tao na walang Diyos, walang takot, at walang walang katiting na iyak. Sabi niya, okay na yung ganitong setup kasi mayaman siya, makakatulong sa akin. Imagine mo, parang mambababae ka ng isang mayaman para yung pera niya, papakinabangan mo, ipapakain mo sa pamilya mo. No way, and to think abroad siya. Doon siya sa New Zealand na nagtatrabaho. So sabi niya, hindi mabalin. So nagkaroon ng argument sa loob ng bahay. Sabi nung panganay niyang anak, kasi nagre-review po yung anak niya. Sabi niya, Ma, nagbalin tayo na ang mga practical. Imagine, pati anak parang dahil iniisip niya na baka matigil yung sustento, baka matigil yung pag-review niya, yung pag-aaral niya. Sabi niya, sige naman, pumayag ka na. Imagine yung gano'n. So sabi ko sa kanya, Sister, okay ka lang. Haan, pamampo na na. Sabi sa amin kasi mga kaigurotan, sa aming mga igorot, meron kasi mga kaugalian ng mga matatanda, mga elders na sabi ino-offer sa kanya nung kamag-anak na gusto mo, pauwiin natin siya through ritual. Hindi niya siguro ito maiintindihan, but there are some traditions sa aming mga Cordillera, sa mga kaigurotan na pwede nilang mapauwi ang isang tao sa pamamagitan ng mga ritual na gagawin. May mga ganon. So, ang daming nag-aano sa kanya na gusto mo pauwiin natin para sige, magdusa siya, wala siya sa abroad. Ganyan ang ginagawa niya sa'yo sa pamilya mo, pauwiin natin dito sa likod. Pero dito ako na-bless. Sabi ng kaibigan ko, Haan? Sabi niya, Haan. Pero alam niyo, itong kaibigan ko na to, RC sila. Roman Catholic. Again, hindi ko dinidiscriminate ang anumang religion dito ha. Matagal na Roman Catholic ito. Pero nung time na yon na talagang sabi niya, alam mo yung puso ko na parang pinupunit, yung parang pinakrample. Sabi niya, parang pinakrample yung puso ko sa sobrang sakit. Sabi niya, nung time na yon umiyak talaga. Umiyak ako ng todo. Tapos after nung, kasi hindi na ako nakakakain, lutang ako, parang gusto na niya mag-suicide. Buti na lang, nare-realize pa niya na people yung anak nila. So, ganun yung tumatakbo sa isip niya. Pero nung nagdasal daw siya sa Panginoon, alam niyo parang bigla. Yung ganun kasakit, at tapos biglang mawawala. Sabi niya kahapon, nung nag-testify siya, ang aliwalas ng mga niya, sabi niya, pag may sugayan, sis, nga nabiyang di ako, Diyos. Totoo pala, sister na buhay ang Panginoon, nakikinig siya. Sinabi niya yun, kaya tingnan ninyo, in a situation so difficult, kung paano babaguhin ni Lord yung pananaw natin sa Kanya na akala natin. Sabi niya, first time kong magdasal doon na hindi na minimemorize. At first time niya daw magdasal na yung hindi yung nag-rosaryo or what. Yung talagang nilabas niya yung laman ng puso na umiyak lang siya parang tao yung kausap niya. First time daw niya gawin yung sabi niya. Kasi gayang kabsat, sabi niya, dito ko nakilala yung tagamin yung mga kamag-anak ko, talagang pinupusya ko na gagawin nila yung ritual para as revenge. Pero sabi ko sa kanya, Sister, basa ka ng Biblia. Kung kaya na, sabi ng Panginoon, the revenge is mine. Akala ko ako nakagaan sa kanya, pero ako pala ang na-bless sa testimony niya. Kaya, pag may mga ganito yung mga pagkakataon na hindi natin na-expect na may makakausap tayo na tao at i-share natin yung kabutihan ng Panginoon. Totoo yan. Kaya pag may mga ganito tayong kaibigan, akala natin, shoulder to cry on lang tayo, iyak lang sila sa atin. Accommodate them dahil hindi ninyo alam throughout the conversation. Ito yung chance na may i-share ninyo yung kabutihan ng Panginoon. Kahit na napakahirap ng sitwasyon. And I admired her
doon sa toughness niya. Nung pupunta pa yung lalaki sa bahay nila, nandun pa pala sa sasakyan yung babae at ready siya na i-introduce sa mga anak. Imagine that. Yung mga klase ng pang-multay ako gano'n parang gano'n. But gano'n din siguro tayo. Sometimes yung puso natin napupuno ng galit, ng kasalanan, ng frustrations, ng distractions. Kahapon lang hindi ko maintindihan, hindi ko actually ma-explain yung pakiramdam ko. Basta sabi ko kay Pastor Roland, please pray for me. What's up sis? Sabi niya, hindi ko na-explain sa kanya. Pero kahapon kasi nawala ko yung kabang-kaba yung dibdib ko. Kumakabog talaga, kaya nasabi ko lang, please pray for me, Pastor. So, yun. Talagang yung puso natin, minsan wala nang pagsidlang ang galak, wala nang pagsidlang yung ini-impress natin ng Panginoon kasi mas napuno na siya ng frustration, ng galit, ng worry. Kaya ngayong umaga, sabi sa Psalm 51:10, ilikha mo sa akin ng usilak ng puso o Diyos, at pagbuhin mo ng matapat na espiritu. Awitin nga po natin yan. Tayo po tayong lahat. Sa umaga na ito, ano man po yung mga dalangin natin, surrender natin yun sa Lord. Walang mabigat, walang mahirap sa kakayanan ng Panginoon. Amen.
manalangin, mga kapatid. Mapagmahal na Ama, mapagpatawad na Ama at makapangyarihang Ama, mahalangin na Ama, mapagmahal na Ama at hindi nagbabago na Ama namin. Maraming salamat po ulit at lagi at sa ngayong araw ay andito po kami naipon para kami ay magpasalamat, mag-celebrate Lord sa mga ginagawa mo sa buhay namin. Kami po ay andito naipon para itaas ang iyong makapangyarihang pangalan. Wala nang ibang Diyos na itataas ng mga tao kundi ikaw lang. Yes. And Lord, salamat din po sa lugar na ito. First time ko, first time ng mga iba. Napakaganda Lord at andito kami sa lugar na ito na naipon para magkaisa Lord na itaas ang iyong makapangyarihang pangalan. And Lord, we are so happy sapagkat andito kami Lord na ang purpose namin ay matupad yung sinabi mo sa iyong salita Lord na huwag namin kaligtaan ang pagtitipon para kami ay mapalakas at yung mga nanlulupaybay ay mapalakas mo pa sa pamamagitan ng iyong power, sa pamamagitan ng iyong mga salita ng makapangyarihan. And Lord, we ask you to bless our service to you, our worship to you, simula pa lang at hanggang matapos Ama, at hanggang uuwi kami, hanggang pupunta kami sa lahat ng aming gagawin. Ikaw ang magsasama sa amin, ikaw ang mag-guide sa amin sapagkat kami ay nag-obey sa iyo. Hindi namin patitigasin ang aming mga puso, Lord, sapagkat patuloy mo kaming sinasabihan at kami ay nag-obey, so Lord. Nandito po kami para purihan ka, pasalamatan ka, at makinig sa iyo para mabusog kami ulit sa iyong salita mo. And Lord, thank you so much sa dalisay ng puso na binigay mo sa amin. And thank you din, Lord, sa mga family members namin na nakaka-attend din. Hindi lang kami Chongsan employees, pero lahat din ng mga family members namin ay welcome. Ginawa mo po ng paraan. And Lord, kay puti-puti mo talaga. Grabe, kay puti-puti ko, Lord. I celebrate your goodness. I celebrate your name, Lord. Wala na iba. So Lord, sa inyo lahat po ang papuri at masasalamat ng iyong mga anak. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hindi po tayo robot mga kapatid, kaya malaya po tayong sumayaw, umawit at umalapak. Amen? Matingin nyo nga po yung katabi ninyo. Good morning! Nandalagalak ako na kasama kita sa umagang ito. Amen? Amen. Lahat ng yan ay hindi natin magagawa kung hindi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Ama. Amen? Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Amen. Yes, Lord.
Alam mo kami, Panginoon, Lord God. Alam mo ang laman ng aming mga puso, Lord. Father, narito kami sa iyong paanan sa umagang ito, Panginoon. Nararapat lamang, Panginoon, na ibigay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, ang pasasalamat at pagsamba, Panginoon God. Lord, dinggin mo, Panginoon, ang panalangin ng aming mga puso, Panginoon God. Hindi man po na masambit ng aming mga bibig, Panginoon, Lord God. Lord, search our heart. Lord, yung mga luha po namin, Panginoon, Lord God. Naway ng panalangin namin sa iyo, Lord Jesus. Ang mga awiling, Panginoon, Lord God. Lord, this is our desire, Father God, to worship you, Lord. Salamat sa pagyakap mo, Ama.
na-appreciate niya yung bagong venue natin. Nung nakaraang punta natin dito, yung first Saturday natin dito, nung umiikot na ako sa selling area, sabi ko, kumusta doon sa bagong venue natin? Ang maganda doon, may kalayaan tayo magpuri, hindi tayo nako-conscious kung sino yung mga dumadaan, hindi tayo nahihiya. Kaya praise God, tinan niyo kung gaano tayo mamahal. Ganyan ang biyaya ng Panginoon, sukdulan, hindi natin alam yung mga ways niya, pero napaka-perfect. And gusto kong i-welcome pa lang po Saturday ngayon, karamihan sa mga nagtatrabaho, nag-iagububla, at dapat nagtitrabaho dati Sabado. But thank you to the Mangkusan family kasi nandito sila kahit Saturday. Alam ko na Saturday, nagdalat pati yung trabaho danom. Lukas ano nga i-arrange niya Apo Diyos, karkaro tayo mag-i-arrange this schedule tayo. So this morning gusto ko pong welcome dito sa home church ni Pastor Roland. Dito po yung church niya. For everyone's information, siya po yung resident pastor dito sa Mid-City Church. And thank you sa kanya dahil welcome niya tayo. Pastor Roland, thank you. Grabe, ang init ko ng presensya ni Lord. Okay, good morning po sa ating lahat. Good morning. Ayan, so since mabilis po yung service natin, kaya pwede ba i-play? Okay, meron pa akong isang katanungan mga kapatid. Kung i-describe niyo po ang Chongsen Group of Worshippers or Church, anong description kaya ang bibigay niyo? Sa nakikita niyo, sa meron tayo, anong description ang ibibigay niyo? Itong church ay, remember this church is owned by God. Even Mid-City, hindi ko sa akin yan. Kay Lord yan. Anong description ang meron kayo? Yeah? Persistent. Oh, di ba? Heart full of worship. I like that. Di ba? So, ano ba? Dito naman, para hindi kayo zero. Ilang kapala? Maganda rin. Sa likod. Full of challenges, but we are still standing. Oh, wow. Full of challenges, pero nakatayo pa rin. Sa likod doon. Ano naman? Okay. Next question will be, what do you pray for? Anong ipinapanalangin niyo sa church na ito? Anong prayer ang mayroon kayo for this church? To be a blessing. Maganda pa rin. Okay? Si Ma'am Jenny. You. That's winning. Soul winning. Okay? Ano pa ba? Lumago. Malago na, lalago pa. Amen? Okay. So, maganda yan. One way or another, mga kapatid, meron po tayong prayer for our church. Pero, alam niyo ba, kung sasabihin niyo sa akin na gusto namin ang church namin matagumpay. Gusto namin ang church, gusto ko ang church natin, I'm part of this. Gusto ko ang church natin mabunga. Gusto ko ang church natin punong-puno ng tuwa.
kasiyahan, pagmamahal, kabutihan. Hindi lang pagpapala. Amen? Okay, kung pagsama-samahin nyo lahat yun, yung mabuwang church, matagumpay na church, soul-winning church, we call it a glorious church. Amen? Pagsama-samahin mo yan lahat, we call it a glorious church. Bakit glorious? Alam mo, sa John chapter 17, before Jesus was crucified, siya ay nanalangin. At una, ipinalangin niya ang kanyang sarili. Meron na siyang panalangin sa kanya, kung pwede lang, tanggalin mo ulit sa akin yung cup na ito. Kung pwede lang, hindi ako maipapako sa krus. Yet not my will, but your will be done. Yan ang sabi niya. Pangalawa, he prayed for his disciples na ipagpatuloy nila ang kanyang mission at sila ay magkaisa. And pangatlo, ipinalangin niya ang lahat ng mga maniniwala at sa mga mensahe ng mga disciples na yun at kasama tayo, future believers, kasama tayo doon sa panalangin niya. Tingnan po natin yung, mag-stick po tayo sa number 3. Yung panalangin sa John 17:20, sabi niya, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Sabi niya, I pray also for those sa mga maniniwala sa akin through the message of the disciples. And hanggang ngayon naman binabasa natin yung mga mensahe ng mga disciples patungkol sa ating Panginoon. So kasama tayo doon. John 17:21, that all of them may be one. Na magkaroon sila ng pagkakaisa. Father, just as you are in me and I am in you, kagaya ng pagkakaisa natin. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Verse 22. Eto, pakinggan natin mabuti at i-meditate po natin. Kasi ang sabi ng Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Sabi naman ng Psalm chapter 1 verse 1 to 3, he who meditates on the word of God is like a tree planted by streams of water. So huwag po natin basahin at pakinggan ang salita ng Diyos na parang ordinary libro. We should meditate. Alam niyo yung meditate? Yung parang bubble gum, ginumuyang-muyang mo, nilululog mo yung katas niya, pero hindi mo nilululog yung bubble gum. Ganun ang meditate. Inaaral mong mabuti, you let it sink sa isip mo, sa puso mo, hanggang ikaw ay mabago ng word na yun. Yun ang meditate. Sabi niya dyan, I have given them the glory that you gave me. Anong sabi ni Jesus? Ibinigay ko sa kanila. Kanino? Sa ating mga future believers, sa ating mga future church niya. Sabi niya, future kasi ng panahon niya yun. Nandun tayo sa panahon na siya ay nananangin. Pero ngayon na yun. Sabi niya, ibinigay ko sa kanila yung glory, yung kalwalhatian na ibinigay mo sa akin. Ibinigay ni Lord sa church the glory that was given to Him by the Father. For what reason? That they may be one as we are one. Ang ganda. I in them and you in me, may they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Aralin natin mabuti. 3 important things doon sa prayer. Doon sa panalangin ng Panginoon, may 3 bagay na mahalaga tayong dapat maintindihan. Una, God's glory. Yung kalwalhatian ng Diyos, the beauty. Alam mo yung glory, yung kagandahan, si Apostle John, nung siya ay ipinakita sa kanya ng Diyos yung langit, siya ay bumagsak, di ba? Siya, sabi niya, ay doon na parang na-amaze siya sa kagandahan ng langit. So yung radiance na yun, yung radiance that comes from the face of the Father, the magnificence, the power, yung divine nature, yung holiness, at yung character ng Diyos, that is God's glory. Yung the whole package of God, yung glory niya, yun na yun. Yung kapag nakita mo siya,
harap-harapan, but no one ever did that. Walang nakagawa nun. Yung kapag nakita mo yung radiance, yung beauty, yung power, lahat nun, that is God's glory. At sabi niya doon, far greater than the fame of the earth. Hindi mo maikumpara yung kalwalhatian ng Diyos sa kahit anong fame, sa kahit anong kasikatan dito sa mundong ibabaw. Sabi niya doon, yung God's glory, it was given by God to the Son. Sabi ni Lord, the glory that I had with you in the beginning. Noong sila ay magkasama pa, di ba nung nilikha ng Diyos ang tao, anong sabi niya? Let us make man in our image. So God the Father and God the Son work together even during creation. Okay? So sabi niya, that glory that was shared by the Father and the Son, anong sabi? Ibinigay ni Lord sa atin. Kaya ang church, ang environment ng church, pag pumunta ka, na-encourage ka. Kapag pumunta ka, na-uplift ka. Kapag pumunta ka, natutuwa ka. Why? Because God's glory is in the church. It was given by the Lord to the church. Amen? Kaya pag pumunta ka sa church, dapat yung mukha mo, dapat hindi mukhang nasa kamay. Okay? Tingnan mo yung kapatid mo, baka naman nasa lamay yung mukha. Sabi mo, ay kapatid, nasa church ka! Sabi mo sa kanya. Okay, so, secondly, the glory of God was shared by the Son to the believers. And in verse 22, sabi niya, I have given them the glory you gave me. Binigay ko na yan sa church. And then, yung God's glory was given. Bakit ibinigay ni Lord yan sa church? Yung glory, bakit ibinahagi niya? It was given to the church, to the believers, so that the church should reflect, portray God's character. Na dapat yung katangian ng Diyos nakikita natin sa church. Hindi yung pag pumunta ka ng church, magbubulag ka, palabura yung mga tao. Hindi naman, di ba? Kapag pumunta ka church, makikita mo yung glory, yung pagmamahal ng Panginoon. Alam mo, nag-usher ako kanina. Habang yung mga light dumating, di ba, nakabayan? Okay, alam nyo yung mahalaga po yung mga maliliit na bagay na gano'n yung we let people feel na sila ay welcome. We, ipinaparamdam natin sa bawat isa na kapatid, you are at home. This is the place of God. This is the place where you belong. This is where your real identity is. A place no other. It is a place in the presence of our Lord. Sabi nga ni David, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Mas masaya yung nasa presensya ng Diyos. Okay, sorry. Nag-reset yung tap ko. Sabi niya, hindi ka pa nagbabayad sa akin. Okay, so, pangalawa na ating dapat makita doon. So, naintindihan na natin yun yung glory ng Panginoon, yung glory ng Diyos, ibinigay ng Panginoon sa atin. So, dapat yung church na meron tayo, it is a radiant church. Nagliliwanag na church, nag-radiant ng pagmamahal, yung character ng Diyos nakikita sa bawat isa sa atin. Pangalawa na dapat makita sa atin is the complete unity. Masasabi niyo ba ng church ng Johnson is in complete unity? May umiiling daw. Okay, bakit kaya? Yung complete unity, it was the glory that was given results to complete unity of believers. Kaya naman, sabi niya, united in the name, kapag ang church that possesses the glory of God, the church that has the glory of God, ay nagkakaisa sa kanyang pangalan. Nagkakaisa sa kanyang pag-ibig, nagkakaisa sa Espiritu, nagkakaisa sa katuruan ng Panginoon, hindi sabog. Hindi yung pag magtatanong ako, sino si Lord, iba yung sasabihin niya, iba yung sasabihin dito. Hindi po. Dapat nagkakaisa
tayo. United in fellowship, kagaya nito, united in prayers. Ano ba? Ito yung ninanais ni Lord. They should be united in practice, in mission, in commitment, making disciples, nagkakaisa din. Preaching to the world, united in identity, united in defending the gospel and in the authority of the Lord. Ito ang malungkot, kapatid. Akala natin ang unity is kapag nag-gather tayo na ganito, united na tayo. Hindi po. When God wants us to attain that complete unity, kapag sinabing prayer meeting, nandyan tayo. Hindi lang kapag anniversary, kapag birthday, kapag celebration, nandun lang tayo. Hindi. Sa mga times na kailangan ng church ng mga tatayo, dapat nandoon tayo. Amen? Okay. Bakit? Siguro sasabihin niyo sa akin, pero pastor, may trabaho ako eh. Pero pastor, nag-aaral ako. Pero pastor, busy ako eh. Yun. In the middle of those busyness, the function of a glorious church doesn't end in this place. Kahit nasa labas yan, nakikita yan. Kahit nasa labas tayo, nagkakaisa pa rin tayo sa na-unit. Nagkakaisa. Kaya pag sinabi ni Sister Jenny, maaga tayo bukas. Maaga tayo. Magkaisa tayo. Kapag sinabi niya, mag-attend tayo doon, kapag nag-agree kayong lahat na pupunta tayo. Kapag sinabi natin na 7:30, hindi 8:30. Amen? Amen. Nagkakaisa tayo pati sa oras. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, aray mo. Ayan. Ano ba? Ito. United in defending the gospel. Mahalaga po ito. Paano kung may darating dito tapos sasabihin niya, yung pagkagado ninyo, walang kabuluhan yan. Hindi naman totoo yung ginagawa niyo eh. Hindi tama yung ginagawa niyo. Paano kayo maninindigan bilang isang church? Tatahimik lang ba kayo? Tahimik ako kasi hindi ako palaway eh. Hindi ako yung tao nakikipagsabuhan sa ibang tao. Tatahimik ka lang ba kapag inaatake yung church? Kapag inaatake yung isang member, yung kapatid mo, kapag inaatake yan, tatahimik ka lang ba? No. You should stand to defend the gospel. You should stand and fight for every brother, every sister. Her battle is my battle. Your battle is my battle. That's why we pray together. Amen? Maganda yun. Keep that in mind. United in the authority of the Lord. Ito minsan nakakalimutan gamitin ng church yung authority na ibinigay ng Panginoon. Use the authority kasi sabi niya, I have given you authority to trample down snakes and scorpions. In all the works of the enemy, mapagtatagumpayan nyo yan. Just be united always. And then, complete unity that mirrors the inseparable bond and oneness between the Father and the Son. God the Father and God the Son, inseparable pa yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kaya nga, mahirap yung ginawa ni Lord. Inanggal niya, in-strip niya kayang sarili doon sa daily niya nung siya ay pumunta dito sa lupa. Siya ay nagkakawang tao, nabuhay na parang tao, na puno ng panampalataya. Dahil sinacrifice niya yung glory niya. Yung meron siya doon sa piling ng Diyos Ama. But because of His great love for us, He did it. Ginawa pa rin niya para ipakita niya mahal niya tayo. Ngayon sabi niya, the bond between the Father and the Son is inseparable. Ganon din tayo dapat. Para bang basketball. Si Manang naglalaro ng basketball. Ako 50 years old ako. Minsan nakikilaro pa ako, nakakashoot pa. Okay. So, parang basketball, 5 ang naglalaro. Alam mo kung 4 lang yung darating, 4 lang silang maglalaro. Walang karelyebo. Grabe ang pagod doon. Walang papalit, walang next.
Tapos team mo yun, hahayaan mo ba yung team mo? Ganun, matatalo na, wala ka ba? Ganun din ang church. Yung church na ito, this is your church, this is your family, huwag mong hahayaang manghina, huwag mong hahayaang may manggugulo, huwag mong hahayaang may manghahati, huwag mong hahayaang may maninira. You stand and defend your church together because this is where God called you. Praise the Lord. So, we should have that complete unity like the Father in the Son. Pangatlo, passion for mission. Verse 23, it says, 23b, then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Nakita niyo yung, then the world will know that you sent me, sabi ni Lord, dahil nakikita sa mga future believers na yan that they understood what it means to be sent. Yung church ay hindi lang na-design or tinatag ng Diyos para mag-gather lang na ganito. No. That is why meron tayong tinatawag na the Great Commission. To go and make disciples of all nations. Go. Diba? Baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Yun, we have a great mission. We have to understand that the church doesn't end here. The church doesn't end na ikaw ay dinidepend mo lang yung church. No. You have to understand that you are also called, but you are also sent to your family. Ikaw ay tinawag para isend din sa mga kaibigan mo. Ikaw ay tinawag para isend sa mga katrabaho mo, yung kasama mo sa department mo. Paano? Bro, break time natin mamaya. Can I have 5 minutes with you? Meron ka bang 5 minutes? May bahala akong sabihin sa iyo. 5 minutes lang. Kung kaya mo ng 3 minutes lang. Ibahagi mo si Lord sa Kanya. Alam mo ba, kailangan relational ka. Alam, nakikita mo yung nangyayari sa kapatid ko, lalo na kapag may problema, konting tapik lang sa shoulder. Alam mo kapatid, medyo mahirap yung pinagdadaanan mo, pero pwede ba ipanalangin kita kahit 1 minuto lang? Pray for that. Hindi kailangan perfect yung prayer mo. Your touch, your approach, hindi kailangan perfect, but the heart to reach out matters. Kaya gawin nyo na yung mamaya. Mamaya. Pagdating natin sa ating mission field, your work, your workplace, your work area is your mission field. Not somewhere else. Kaya ka nga inilagay ni Lord dyan. Kaya ka dyan yung trabaho mo. Dahil dyan ka nilagay ni Lord. Tingnan mo yung mga tao sa paligid mo. Reach out to them. Amen? Sabi dyan, a church that is glorious is not a church that is crippled. Yung church na hindi makagalaw. A church that is not blind. Yung parang walang nakikita. Yung nakikita niya kailangan ng tao ng tulong, hindi pa rin gumagalaw. Blind, hindi rin mute. Yung hindi rin tayo church na hindi makapagsalita. We are also not deaf. Yung hindi makarinig, yung hindi mo naintindihan, hindi mo nararinig yung daing ng mga kapatid. Not prison, yung hindi nakakulong, ang glorious church. Not barren, yung walang anak. Not selfish, not quiet, not dead, and not dying, not fearful, and not lazy. Baliktay nyo lahat yan. That is a glorious church. Masipag, nakakita, nag-release out. Amen? Yan. Passion for mission after ng resurrection. Tingnan nyo ito After na si Jesus ay pinako sa krus at na siya ay bumangon muli. Dito ako na-amazed Pagkabangon niya, sinong unang pinuntahan niya? Yung mga disciples niya. Hindi niya pinuntahan yung mga taong nagpahirap sa kanya. Ngayon, bumangon na ako muli. Lintik lang ang walang ganti. Hindi niya sinabing gano'n. Hindi niya pinaghigantihan yung mga taong pinahirapan siya sa krus. Pwede naman yung gawin, di ba? Kapahirapan din kita kasi I'm back. Kapag tao, baka ganun gawin. Pero si Lord, ang pinuntahan niya, yung mga disciples niya, at alam niyang takot na takot sila, kaya sabi niya, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you.
Niremind niya sila na may mission kayo sa mundo ito. At ganoon din sa atin, mga kapatid. A glorious church, a church equipped to reflect and portray God's character. A church that is in complete unity, a church that is on a mission sent into the world. We are the church sent into the world. We are not the church na nagkagather lang for our own good. Amen? Application, mga kapatid. You were chosen and changed. Consecrated and commissioned to reflect God's character. Alam niyo, kung titingnan niyo ako physically, or kapag tumingin kayo sa isang tao, may title siya. O, halimbawa ako, example ako. Architect ako. May bahay na ako, may sasakyan ako. Senior pastor ako. Those are all external. But yung character na meron ako is prayerful. Loving God, loved by God, patient. What else? Yung character ni Lord na inilagay niya sa akin. Tanggalin mo lahat yung external. Tanggalin mo yung position ko as an architect. Tanggalin mo yung position ko as a senior pastor. Tanggalin niyo yung lahat na meron sa external ko. Anong natira? The character that God placed in your heart. That is the real you. Kapag wala kang trabaho, wala kang kayamanan, wala kang may pagmalaki sa external, yung finances, everything wala kang may pagmalaki, anong natitira? The character of God in you that made you, you. Yun ang natitira, yun ang dapat hindi nako-compromise. Bakit? Yun yung ikaw. That's your soul. Amen po ba? So okay lang yan. Kung minsan wala tayong trabaho, kung minsan wala tayong kita, kung minsan kung mo na-appreciate yung 500, last money mo, iniingat-ingatan mo na hindi mawala. Minsan yung 500, marami kang nabibili kasi you become wiser kapag wala ka ng pera. Tama? 1,000 na lang pera mo, pero natutuwa ka nung bumili ka kasi marami ka nabiling gulay, marami ka, yung 1,000 pala, maraming napupuntahan. Pero pag marami kang pera, yung 1,000 mo parang walang kwenta. Pero wala kang pera, yung 1,000 mo naging mahalaga. Okay, so ganun mga kapatid. Matanggal man, darating man yung time na matatanggal yung lahat ng nasa labas natin. Position, possession, karangyaan, fame, kasikatan, trabaho, or ano pa, it's okay. But God's character in us should remain. Amen? Secondly, be in complete unity with other believers. Mga kasamahan natin, makipag-isa tayo, matutuloy tayong makipag-baka. Pag sinabi natin, may problema ang church, manalangin tayo. Manalangin tayo talaga. Pag mong sabihin, amen, pero wala kang ginawa. Kapag sinabi ni Sis Jenny na mag-meet tayo ng 7 o'clock, nandun tayo or before pa. Amen? Kapag sinabi nila na mag-ambag-ambag tayo, kailangan nito ng tulong. Let's do our part. Kasi kapag term mo din, time mo din, mayroon din. Hallelujah! Yan, be in complete unity with other believers. Ito ang pinakamaganda. The most beautiful state of a church or a believer, kapag nakikipag-isa tayo with God by the Spirit, kapag nakikipag-isa tayo sa Panginoon, we share in God's glory. Yung ayaw ni Lord na bitawan nung hindi pa siya bumababa sa lupa, that glory that He had with the Father, alam niyang maganda yun. At nararanasan natin yan kapag tayo ay nakikipag-isa sa Diyos. Kapag tayo ay nakikipag-isa sa Kanya. So, ang pinakamaganda gawin is, Lord, sa bawat araw, nandito po ako ngayon, nandito ang puso ko, let me be with you and be with me as well, that your glory be seen in my life. Amen? Napakaganda nun. Understand, meditate on this glory of the Lord. Na kapag nakita ka ng ibang tao, alam nila wala kang pera, pero bakit masaya ka? Alam nila may problema ka, pero bakit nakatayo ka? Sabi ng kapatid doon. Why? Because the glory of the Lord is in you. Okay. The glory of the Lord
sustains believer. Lastly, you were sent into this world to continue Christ's mission. Ulitin ko, your job, your place of work is your mission field. Gawin mo ang mission mo. Lahat tayo may mission. Hindi lang si Pastor, hindi lang si Jenny, hindi lang si Michelle. Lahat tayo. Sabi mo sa katabi mo, may mission ka rin. Yan. Our mission is to share the Word of God. Our mission is to share Christ. Our mission is to win souls for the Lord. Your ministry should be more of a blessing than a burden. Hindi po dapat pabigat ang church sa inyo kundi ito ay place of blessing, place of rest. Yan. Glory to God, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Napakaganda po nung message. Ang dami kong takeaways dito. Totoo po yun. Our workplace is our mission field. Alam nyo, anim na taon na yung, mag-aanim na taon na itong gawain na to. And I praise God dahil yung mga nanatili dito sa gawain na to from year 1 hanggang ngayon is, yung sinabi, hahayaan nyo ba kapag inaatake ang gawain? Hahayaan nyo ba kapag yung, sample ako na lang, ito personal testimony ko, hindi nyo ako hinayaan, ano man yung mga naging battle ko para paitawid itong gawain na to. You've been there with me all throughout these 6 years. Kaya, we should be united. We should be defending the gospel. Ito may share ko lang. Meron tayong isang kasama na regular attending doon. Hindi siya makasama dito sa atin sa labas dahil alam niyo ba, nakakalungkot na nasisita siya dahil, nagpa-file ka ng overtime ko, nagsisimba ka. Kinuwenta yung oras niya. At sinabi na, bakit ganito yung overtime mo? Nag-church ka ng Sunday. Housekeeping natin to. Ang hirap-hirap kasi kwentahin yung overtime mo. May calculator, yung housekeeping na kwenta niya, ikaw na nandiyan sa opisina, hindi mo makwento ang 30 minutes, 1 hour, mahirap bang kwentahin yun? Sabi ng housekeeping natin, ma'am, kung kwentahin mo po yan, bawas po ng isang oras yan para po sa pagsamba ko. So ginagawa niya ng paraan. Dinidefend niya na kahit na sinisita siya, patuloy pa rin siyang sumasamba doon pag sa Chongsan ang place of worship natin. Hahayaan mo ba na ang kaping mo mapagod? Hindi. So kaya kailangan ko kayo. Hindi ko ito kakayanin na mag-isa. And we should be in complete unity. We may have different principles and arguments sa trabaho, but for God's sake, we should be united in fellowship. Palagi, ang babalik-balikan natin sa Tiongsan. Marami dito, yan, like si Joey, nandito siya ngayon. Laguna yan, years ago na siya nawala sa Tiongsan, pero ang binabalik-balikan niya, every time na nandito siya sa Baguio, pupunta siya sa worship. Imagine niyo yung mga yan, what reason do I have not to continue this? What reason do I have magpapa-apekto ba ako sa mga anak? Magpapa-apekto ba ako sa mga pagpipigil nila? Tingnan niyo yung gawin natin na soul, si brother Dario. Who would believe na dito siya sa Chongsan worship, susuko sa Panginoon? Lagi tinetestify ni Norman, sorry pero we've heard, lagi kami nag-meet kami na Pastor Julius at ni Norman sa labas, and ang tagal namin pinag-pray si Brother Dario, and see that, kung paano sinurelate. Nag-appear na lang siya sa church natin, or nag-appear na lang siya, so hindi natin kakayanin yan dahil lang kay Lord. Kaya talaga, pag ang glory ni God nasa atin, it should radiate. Kaya sa workplace natin na maraming dark corners doon, sa dami natin, let us saturate the building para mag-radiate. Okay? So, that's it for today. Maraming salamat po. Next Sunday, doon po tayo sa Tiongsan. Please do not fail to invite mga kasama natin. I am so happy today na puno po natin. Although may mga vacant chairs pa, pero at least fill natin yung space. So, thank you po. Thank you, Pastor Alan, sa message. Thank
time discipline. Lahat po, mga kuya, mga anak ko, mga talaga po yun. The core group, napaka-importante po ng ating time. Let's stand up again and let's sing. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa matagumpay na service ngayong umaga at dalangin ko ang patuloy na pagpapala mo sa bawat isa sa kanila. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Just lift your hands to the Lord today. Father, here are all my brothers and my sisters dito sa Johnson Group of Worshipers. Alam ko, Diyos, na alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila. Alam mo kung sila ay masaya. And today, Father, I declare in Jesus' name that upon them, O God, your glory rest upon them. In their emotions, in their hearts, in their knowledge of you, let your glory be upon them. As you have poured out your glory upon the church, bless them, O God, that they will always reflect your character. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless you in your going out, in your coming in your homes. The Lord bless all that you do. And the peace of God that surpasses all understanding, guard your minds and your hearts in Christ Jesus' name we will say, Amen. Amen. God bless you. Thank you, Pastor. Sa mga babalik po sa store, pakibitbit nyo na lang po yung doon yung nakikagabi. Yan tayo siya mga